Ate Yuning, 3 taon na ang nakalipas. Wala ka pa rin bang nararamdaman para kay Lin Yuzhao? Naku naman, ang gusto ni Yuning ay, may ambisyon sa buhay, guwapo, at may kakayahang lalaki, katulad ni Su Chenggayo. Tingnan mo kung ilang taon na ang lumipas, para kay Yuning. Hindi pa rin siya nakakalimot. Pero, noon, bakit si Lin Yuzhao ang pinili mo? Bakit? Hindi ba dahil anong ginagawa mo? Anong dapat kong gawin? Ngayong araw, gagawin ko ang lahat para mabayaran mo ang lahat ng utang mo sa akin. 2 taon na ang nakakaraan. Tinulungan mo ang babaeng iyon. Nanalo kayo sa kaso. Dahil doon, nawala sa akin ang lahat ng ari-arian ko. Ngayong araw. Tapos ka na. Tigil. Madam Sia, ayos ka lang ba? Bakit? Bakit kailangan mo pang umalis? Madam Sia, maling tao yata ang nakikita mo. Pananagutan kita. Magpakasal tayo. Kasal. Ano man ang ginagawa mo ngayon, pumunta ka sa tabi ko, maging assistant ko sa buhay, alagaan mo ang pagkain at pang-araw-araw ko, bawat buwan. Bibigyan kita ng 50,000 allowance. Hindi niya ako iiwan. Kahit ano pa ang gawin ko sa kanya. Alis na tayo. Tara na. Aalis na, mag-iingat ka, dahan-dahan lang sa daan. Anong ginagawa mo? Hindi ba't nagmumuni-muni ka? Chenggayu. Huwag mo akong iwan. Ganoon mo ba talaga siya kagusto? Dahil gustong-gusto mo siya. Pirmahan mo na ito. Sia Yuning, congratulations sa iyo, at congratulations din sa akin. Pagkatapos lang ng 1 buwang kulang off period, at makuha ang divorce certificate, magiging malaya na tayong dalawa.
Su Chenggayu. Doktor, maliban sa lalaking ito sa larawan, wala na akong interes sa kahit sinong lalaki. Sakit iyan sa puso. Kung gusto mong magamot, sa totoo lang, hindi naman mahirap. Sakit ba ito? Kung sakit man ito, mukhang habang buhay ko na itong hindi mapapagaling. Kung hindi rin lang ako makakasal kay Chenggayu, kahit sino pa ang mapakasalan ko, pareho lang. Siya ang unang pag-ibig, na nagpabaliw kay Xia Yuning sa pagmamahal. Ikaw ay asawa ka ni Xia Yuning, di ba? Ako si Su Chenggayu, isang dating kakilala. Mualang-galang na. Nasa bahay ba siya ngayon? Nasa bahay siya. Tuloy ka. Chenggayu. Bakit ka napadpad dito? Terra. Yuning. Sa ngayon, walang kahit isang abogado, ang may lakas ng loob na hawakan ang kaso ng diborsyo ko. Pwede mo ba akong tulungan? Alam ko. Medyo mahirap ito para sa iyo. Hindi ito mahirap. Hindi ito mahirap. Sekretarya Chin, ngayon din, ang lahat ng mga kasong hawak ko, ilipat mo na sa iba. Simula sa oras na ito, itutuon ko ang buong atensyon ko sa kaso ng diborsyo ni Su Chenggayu. Madam Xia, ang kasong ito, kilala itong dead end sa ating industriya. At higit sa lahat, ang espesyalidad nyo ay mga kasong kriminal. Hindi kailangang mag-aksaya ng panahon para sa isang kasong sibil na malamang ay matatalo lang. Masasira lang ang perpektong record nyo, at bababa ang reputasyon nyo. Kung ganoon pala, hayaan mo na, maghahanap na lang ako ng ibang abogado. Chenggayu. Ang kasong ito, pananagutan ko ito hanggang sa huli. Mag-focus ka na lang sa paghahanda para sa tour mo. Huwag ka nang mag-alala. Kung ganoon ang sitwasyon, ipinapayo ko na hanapin mo ang dati mong karibal, si Silas. Ang mga kaso ng diborsyo na hinawakan niya, kung hindi man libo, ay daan-daan na. Lahat ng iyon ay nanalo siya. Hanapin mo siya. Siguradong mabibigyan ka niya ng epektibong payo. Isang taong napakataas ng pride gaya ni Xia Yuning. Kahit gaano pa niya kamahal si Su Chenggayu, imposibleng hihingi siya ng tulong sa mortal niyang kaaway. Ay send mo sa akin ang numero. Siguro. Si Silas ay masyadong busy, kaya hindi niya sinasagot. Tatawag ako ulit mamaya. Nasaan ang tissue? Kukuha ako. Chenggayu, maupo ka muna. Yuzhao, kumuha ka nga ng tissue rito. Hindi mo pala sinavenue ang numero ko, kaya pala noong tumatawag ako kanina, hindi mo man lang namalayan. Ang taong hinahanap mo, ay ako mismo. Chenggayu, hahanap na lang ako ng ibang tao ngayon, para makuha ang contact details ni Silas. Hindi pwede, kapag tumawag siya sa numerong iyon, ang pagkakakilanlan ko bilang Silas, ay mabubuko na. Ginoong Su, ang mga kaso ng diborsyo sa Jiangcheng, ay nangangailangan ng mga ebidensya mula sa panig ng nagsasakdal. Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Nagtapos ako sa law sa Universidad ng Harvard. 3 taon na ang nakalilipas. May isang kaso ng diborsyo na halos kaparehong-kapareho ng kaso ni Ginoong Su. Ang abogadong iyon, ginamit ang ilang probisyon ng pandaigdigang batas. Ang hitsura niya ngayon, kumpara sa Lin Yuzhao na kilala ko, napakalaki ng pinagbago niya, bago siya nag-resign. Ano ba talaga ang trabaho niya? Yuning. Ano ang iniisip mo? Wala naman. Sa tingin mo ba? Posible ba ang sinabi ni Ji Lin? Posible.
Cheng Gayu, sa mga panahong ito, dito ka muna tumira sa bahay namin. Yuzhao, ayusin mo ang bakanteng kwarto sa tabi ng master bedroom. Linisin mo iyon, para matuluyan ni Cheng Gayu. Salamat, Yun-ing. Naanting talaga ang puso ko. Huwag kang mahiya. Sinabi ko na sa iyo noon pa, kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Pero, kung dito ako titira, hindi ba ako makakaabala sa inyo? Hindi naman. Sa totoo lang, sa dami ng taon naming kasal, kami ni Yuzhao palaging magkahiwalay ng kwarto sa pagtulog. Kung ganoon. Salamat na lang, Ji. Lin. Cheng Gayu, tawagin mo na lang siyang Lin Yuzhao. Wala naman kaming masyadong malalim na ugnayan. Cheng Gayu, tawagin mo na lang siyang Lin Yuzhao. Wala naman kaming masyadong malalim na ugnayan. Lin. Yu. Jo, tuloy ka. Jisoo. Ito ang kwarto mo. Lin Yuzhao, sigurado ka ba na dito ang kwarto ko? Anong ibig mong sabihin? Kung ano ang literal na sinabi ko? Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan. Bakit mo ipinagpipilitang angkinin ang master bedroom na iyan? Hindi ka naman mahal ni Yun-ing, at hindi rin siya tatabi sa iyo. Pero mahal ka niya, di ba? Gusto ko lang itanong sa iyo, Ji-soo, bakit ka nagpakasal sa ibang babae? Syempre, dahil mas may dating ang babaeng pinakasalan ko. Pero ngayon, nagsawa na ako. Gusto ko namang mag-iba ng lasa. Sa pagpapakasal, dapat pumili ng tulad ni Sia Yun-ing. Isang babaeng uto-uto pero punong-puno ng pera. Malapit na kaming maging tunay na mag-asawa. Kapag nakipag-divorce sa akin si Sia Yun-ing, ibibigay niya sa akin ang 70% ng kanyang ari-arian. Masasagot ko na ang tanong mo kanina, Ji-soo. Ang kwartong iyon, hindi ko iyon inaangkin. Sa simula pa lang, akin na talaga ang ari-ariang ito. Anong sabi mo? 70% ng ari-arian para sa iyo. Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin ang mga dokumento. Aalis na ako ngayon din. Cheng Gayu, anong nangyari sa braso mo? Dali, bendaan natin yan. Huwag mo na akong pakialaman. Lin Yuzhao, ikaw ba ang gumawa nito? Bakit mo sinaktan si Cheng Gayu? Sia Yun-ing, 3 taon na tayong magkasama. Hindi mo pa ba alam kung anong klaseng tao ako? Sa tingin mo ba, sasadyain ni Cheng Gayu na sugatan ang sarili niya? Para lang pagbintangan ka, bakit lahat ng sabihin niya, pinaniniwalaan mo? Pero sa akin, wala kang tiwala. Bakit lahat ng sabihin niya, pinaniniwalaan mo? Pero bakit hindi ka maniwala sa akin? Lin Yuzhao. Itong sugat na ito, tingin mo ba ay peke lang? Sinadya niyang sugatan ang sarili niya. Tama na. Kaalis lang ni Cheng Gayu sa bahay nila. Nahihirapan siya ngayon. Lin Yuzhao, may natitira ka pa bang awa sa puso mo? Yun-ing, huwag na kayong mag-away ng dahil sa akin. Ano lang, wala lang talaga akong matutuluyan pansamantala. Ayos lang ako. Cheng Gayu, huwag kang mag-alala, dito ka na tumira. Sasamahan kita, dito sa bahay na ito. Ako ang masusunod. Tara na. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Wala akong ginagawang masama. Sige. Iisipin ko na lang na, wala kang ginawa. Yun-ing. Ano iyan? Ito ang rosary yung ibinigay niya sa akin. Sabi niya sa akin noon, basta't suot ko ang rosary yung ito, kahit ano pang gawin ko, patatawarin niya ako. Talaga ba? Patanjin nga. Sige na, pumunta ka muna sa kwarto para makapagpahinga. Masakit ba? Sia Yun-ing. Pagsisisihan mo ito. Dito muna titira si Cheng Gayu pansamantala. Sana naman ay huwag mo siyang tratuhin ng masama. Bakit? Kailangan ko na bang lumayas dito? Hindi maaari yun. Kapag umalis ka, iisipin ni Cheng Gayu na siya ang dahilan. Napakabait niyang tao. Hindi niya makakayanan yun. Mabait siya. Gusto mo si Silas, di ba? Siya ang idolo ko. Yuzhao. Alam ko ang iniisip mo. Huwag kang mag-alala, ikaw pa rin ang asawa ko habang buhay.
Hindi mo kailangang magpanggap para lang magustuhan kita, o para lang magkaroon tayo ng pag-uusapan, sa pamamagitan ng paggaya kay Silas, kahit na. Hindi ko pa nakikita ang kalaban na yun, pero napakagaling niya. Hindi tulad mo, na walang alam gawin, hindi mo siya kayang gayahin. Paano kung sabihin ko, na ako si Silas? Paano nga kung, ako talaga si Silas, anong sinasabi mo, ikaw si Silas? Use how. Huwag ka nang mangarap. Ang isang tulad ni Silas, isang lalaking napakakinang at kahanga-hanga, paano mo naman magiging siya? Masyado kang mapagkumbaba noon pa man. Ang gusto ko sa iyo, ay ang pagiging mapagkumbaba mo, kaya manatili ka na lang, sa ganyang kalagayan, kung sa tingin mo ay masyadong masakit ang mga sinasabi ko. Sarilinin mo na lang iyan. Talaga bang kukunin mo ang kaso ni Su Chengguo? Tama. Kailangang gawin ito. Madam Sia, ako si Silas. Nabalitaan kong hinahanap mo ako, para kumonsulta tungkol sa diborsyo. Naghanda ako ng ilang mahalagang dokumento, na ipadala ko na sa email mo. Chengguo, magandang balita, handa nang tumulong si Silas sa atin, sa tulong niya. Siguradong matutuloy ang diborsyo mo. Ang kaso ng diborsyo ni Su Chengguo ay maayos na nagpapatuloy. Ang hapunang ito ay espesyal niyang inihanda. Sabi niya kailangang isama kita. Huwag kang gagawa ng gulo. Anong gulo naman ang magagawa ko? Ang galing naman ng kuya na ito. Mama, ikwento mo naman sa akin ang tungkol sa kuya na ito. Sabi niya kanina ang pangalan niya ay Su Chengguo. I-search ko lang sa internet. Minsan ang mga balita sa internet ay hindi masyadong tumpak. Sa katunayan, ipinanganak siya sa pamilya ng mga music hero. Mula noong 2 taong gulang siya, nagsimula na siyang mag-ensayo ng biolin. Pagkatapos noon, sa bawat kompetisyon, lagi siyang nakakakuha ng unang pwesto. Dir-diretso ang pag-angat niya sa Departamento ng Musika ng Universidad ng J. Isang henyong bihirang makita sa loob ng 100 taon. Bago pa man siya gumraduate, kinuha na siya ng tanyag na biolinista sa buong mundo bilang huling disipulo nito. Ate, bakit ang dami mong alam tungkol sa kuya na ito? Gusto mo ba siya? Ate, bakit ang dami mong alam tungkol sa kuya na ito? Gusto mo ba siya? Wanwan. Huwag kang magsalita ng ganyan. May asawa na ang ate mo. Ano naman kung may asawa na siya? Hindi marunong magsinungaling si Sia Yuning. Kaya sa harap ng tanong ng bata, ang pananahimik niya ay isa ng uri ng sagot. Anong pinag-uusapan nyo? Bakit parang ang saya nyo? Wala lang. Nagkukwentuhan lang kami. Chengguo. Maraming taon na ang lumipas. Lalong gumaling ang pagtugtog mo. Salamat, Yuning. Yuning. Matagal na tayong hindi nakakapunta rito. Samahan mo akong maglakad-lakad. Maghahanap muna ako ng mauupuan. Kumusta? Maupo ka. Salamat. Sino po sila? Kaibigan ka siguro ni G. Su at Madam Sia. Naaalala ko noong umalis si G. Su papuntang ibang bansa. Tuwing pumupunta rito si Madam Sia, lagi siyang nag-o-order ng isang mesa ng mga paboritong pagkain ni G. Su, nanatili siya rito hanggang sa magsara ang tindahan bago umalis. Pagkatapos ng lahat ng hirap, magkasama na sila sa wakas. Siguro ay malapit na silang magpakasal. Magpapakasal kami. Mauna na kayo. Chengguo. Naaalala ko, na paborito mo ang hipon. Heto ang hinimay kong hipon para sa iyo. Tikman mo. Salamat, Yuning. Si Lin Yuzhao. Unang beses pa lang niya rito sa tindahang ito. Hayaan mo muna siyang tumikim. Sige. Tatlong taon na tayong kasal. Sia Yuning. Ngayon mo lang ako inalagaan ng ganito. Pero dahil lang pala kay Su Chengguo, hindi ako kumakain ng hipon.
Allergic ako sa seafood. Allergic ka sa seafood. Kung ganoon, bakit kapag nagluluto ka sa bahay, laging may isda at hipon? Dahil gusto mo iyon. Pero ang mga gusto ko, kailanman ay hindi mo binigyang pansin. Mag-ingat ka. Pasensya na po, sir. Kukuha agad ako ng gamot para sa paso. Use how. Ikaw, ang daliri ko. Anong nangyari sa daliri mo? Napaso lang kanina ng mainit na sabaw. Use how. Pumunta ka na lang muna mag-isa sa ospital. Isang biolinista si Cheng Gayu. Hindi pwedeng mapahamak ang mga daliri niya kahit kaunti. Nabalitaan mo na ba? May isang music hero na nakakonfine sa VIP room. Isang malaking lalaki, pero maliit na paso lang sa dulo ng daliri. Alalang-alala na ang girlfriend niya. Sa pagpapalit ng benda at check-up, kailangang personal siyang samahan. Kahit sa pag-inom ng tubig at pagkain, kailangang siya pa ang magsubo. Oo nga. Noong naka-night shift ako, ilang beses ko silang nakita. Nakaupo ang girlfriend niya sa harap ng kama, at hinahalikan ang likod ng kamay niya. Punong-puno ng pagmamahal ang mga mata. Nakakainggit silang tingnan. Balita ko, sikat na abogado pa raw ang babae. Napakaganda pa niya. Bagay na bagay sila ng gwapong music hero. Tila itinadhana talaga para sa isa't isa. Kumpara sa music hero sa room 1, napakalungkot naman ang kalagayan niya. Napakalala ng paso niya. Ilang araw na ang nakalipas, pero wala man lang bumibisita sa kanya. Hayaan na. Hindi lang basta walang bumisita sa akin. Kahit isang mensahe, wala. Tutal, aalis na rin naman ako agad. Nabitawan ko na siya. Kahit gaano pa kamahal ni Sia Yuning ang ibang tao, wala na itong kinalaman sa akin. Halo. Magandang araw. Kayo po ba si G? Lin Yuzhao? Oo. Ako nga. Mag-e-expire na po ang inyong aplikasyon para sa diborsyo. Nais niyo po bang bawiin ito? Hindi na kailangang bawiin. Makikipagdiborsyo na ako. Sige. Pagkatapos ng 3 araw, maaari mo nang kunin ang sertipiko ng diborsyo. Mabuti naman. Makaalis na rin ako sa wakas. Aalis. Saan ka pupunta? Wala lang. Sabi ng doktor, makakalabas na ako ng ospital pagkatapos ng 3 araw. Masyado akong naging abala sa trabaho. Wala na akong oras para samahan ka, Tara. Ipapasyal kita ngayon. 3 taon na tayong kasal. Maraming beses na kitang niyayang makipag-date, pero lagi kang may dahilan para tumanggi. Bigla ang udyok ba ito ng damdamin? O baka naman dahil noong araw na iyon, nakaramdam ka ng guilt sa pag-iwan sa akin sa restaurant, kaya gusto mong bumawi. Ang isang taong katulad mo, nakakaramdam din ba ng guilt? Tara na. Ito. Pati ang isang ito. Ilabas nyo lahat. Patanjin ako. Sige po. Napakaganda po ng panlasa nyo, madam. Talagang napakahusay pumili. Ang mechanical watch na ito na puno ng blue diamonds ay ang pinakakayamanan ng aming tindahan. Ang isang pirasong brilyante nito ay katumbas ng daan-daang halaga ng mga ordinaryong brilyante. Kapag isinuot ito ng ginoong ito, bagay na bagay talaga. Use how. Subukan mo itong isuot. Napakaswerte nyo naman, sir, na makatagpo ng taong nagmamahal sa inyo ng ganyan, at personal pa kayong pinagpipilian. Hindi ko gusto ang mga relo, huwag mo na akong ibili. Gusto ko ang modelong ito, pakibalot na para sa akin, sige po. Alam kong hindi mo ito gusto, pero ngayon, ay kaarawan ni Cheng Gayu. Ito ang regalong binili ko para sa kanya. Natatakot akong magkamali sa sukat, kaya pinakiusapan kita na sumama rito para isukat ito.
Kaya pala inilabas mo ang pasyenteng ito ngayon. Hindi dahil sa nakakaramdam ka ng guilt, kundi dahil kaarawan ni Su Chenggayu. Pinagpipilian mo siya ng regalo, at mula simula hanggang dulo. Ginamit mo lang pala akong panukat. Sapat na ba? Hindi sapat ang isa. Dalawa. Siya Yuning. Ang natitirang mga beads ng rosaryo, ibalik mo na sa akin. Ang rosaryong ito ay isang maliit na bagay lang. Hindi ko naman ito binigyang halaga kailanman. Siguro dahil matagal ko na itong suot. Ngayong kailangan ko na itong ibalik. Parang nanghihinayang pa ako. Bakit? Nanghihinayang ka ba? Use how? Napapansin ko nitong mga nakaraang araw. Nag-iiba na ang ikinikilos mo. May itinatago ka ba sa akin? Wala. Hindi ba't kaarawan ni Su Chenggayu ngayon? Pumunta ka na doon. Uuwi na ako. Sumama ka sa akin. Chengyu. Maligayang kaarawan. Bilis, buksan mo na at tingnan natin. Ano kaya yan? Wow, isang blue diamond na relo. Ang mahal ng relong ito. Ibinigay lang ng ganoon kadali. Yuning, sobra mo naman siyang pinipaboran. Hindi nga nagkamali na kayo ang nasa top 1 ng CP list. Sa pamantasang J, ang pinakasikat na magkasintahan sa campus. Oo nga, ang pag-aalaga ni Yuning kay Chengyu, talagang walang kapantay. Noong napilayan si Chengyu habang nagbabasketball, ang ating campus queen. Araw-araw siyang itinutulak sa wheelchair papasok sa klase. Ibinibili pa siya ng pagkain. At inaasikaso ang lahat sa araw-araw niyang buhay. Kinainggitan talaga sila ng lahat ng kaklase natin. At may panahon pa noon. Nauso sa school ang paggawa ng scarf. Ang ating campus queen ay naglaan talaga ng isang buong linggo. Para lang makagawa ng scarf para kay Chengyu. Tama na, tama na. Ang mga nangyari sa nakaraan, huwag na nating ungkatin pa. Ngayon, kasama ni Yuning ang asawa niya rito. Baka ma-misinterpret pa ng iba. Yuning. Ano nga palang trabaho ng asawa mo, para mapili ng isang tulad mo, na maganda na, matalino pa, at isang campus queen? Siguradong sikat at matagumpay din siya, di ba? Oo nga naman, hindi namin alam, kung sinong bigating tao ba siya. Wala siyang trabaho, isa lang siyang taong bahay. Itong si Chengyu na ex ni Yuning, ay graduate sa isang tanyag na universidad, isang tanyag sa buong mundo, na henyong music hero. Kaya nga, bakit makalipas ang ilang taon, ang standard ni Yuning sa lalaki, ay bumaba ng ganito? Sabihin na nating taong bahay siya para maging maganda pakinggan. Pero sa totoo lang, isa lang siyang palamunin at walang kwentang tao, noon. Sa isang kaso ko lang, milyon-milyon na ang kinikita ko. Nakapila ang mga gustong kumuha sa akin bilang abogado. Para mas maalagan ko si Yuning, tinanggap ko ang maging isang ordinaryong tao. Pero naging walang kwenta lang ako sa paningin ng lahat, at hindi man lang ako nakakuha ng kahit kititing na respeto mula kay Yuning. Sige na. Kompleto na ang lahat, di ba, Chengyu? Hindi ba't sabi mo, gusto mong maglaro tayo? Oo nga pala, tara na, maglaro na tayo, sige. Talo. Talo na, talo na. Talo ako, tanggapin ang parusa. Ang parusa para sa unang round, ay ang silipin ng photo album sa cellphone, at ang mga notes. Bakit puro litrato ni Chengyu ang nandito? Oo nga, teka. Ano kaya kung, huwag na nating tingnan ang photo album, sa notes na lang tayo tumingin. Tama, tingnan natin ang mga notes. Hay nako, puro tungkol kay Chengyu ang laman ng mga memo ko. Gusto ni Chengyu ng latte na may 5 katsarang asukal. Gusto ni Chengyu na pumunta sa gym tuwing Martes ng hapon. Ang kaarawan ni Chengyu ay, ika-25 ng Setyembre. Ang pinakaayaw ni Chengyu ay, ang hinahawakan ng ibang tao ang ulo niya. Chengyu, mahal kita. Chengyu, huwag mo akong iwan. Chengyu, 1 taon na ang nakalipas mula nang maghiwalay tayo. Pumunta ako sa lugar kung saan tayo unang nagkita, sa ilalim ng puno ng cherry blossom na iyon. Napaka-sweet naman. Yunjo, huwag mo nang pansinin yun, nakalipas na ang lahat ng iyon. Ayos lang, hindi ko naman dinidibdib. Pupunta lang ako sa banyo. Siya. Parang wala lang talaga sa kanya.
Tama na, hayaan mo na siya. Ituloy na natin ang laro. Tuloy na. Sige, talo na naman ako. Sige na. Ano ang parusa sa pagkakataong ito? Ang parusa para sa ikalawang round ay tawagan ng kaysa isang mahal mo sa buhay at magsabi ng isang tapat na salita. Hulaan niyo kung sino ang pinakamahal ng campus queen natin. Sino kaya? Nagring na. Noong ako'y 20 anyos pa lamang, wala akong kahit ano. Pero dahil kasama ko ang mahal ko sa buhay, pakiramdam ko ay nasa akin na ang buong mundo. Ngayon, mukhang napakaganda ng buhay ko. Pero nawala ang mahal ko noong kabataan ko. Napakawalang laman ng paligid. Wala akong kahit ano. Wala akong kahit ano. Noong ako'y 20 anyos pa lamang, wala akong kahit ano. Pero dahil kasama ko ang mahal ko sa buhay, pakiramdam ko ay nasa akin na ang buong mundo. Ngayon, mukhang napakaganda ng buhay ko. Pero nawala ang mahal ko noong kabataan ko. Napakawalang laman ng paligid. Wala akong kahit ano. Tama. Hindi ko na kailangan ng bahay at kotse. Ay pa-convert mo ang mga iyon sa cash. At I donate sa mga charity. Nakuha ko na ang divorce certificate. Alas 3 ng hapon ang flight ko bukas. Darating ako dyan sa inyo. Alam ba ni Yuning na pupunta ka rito? Hindi ka ba niya pinigilan? Nitong mga nakaraang araw, hindi umuwi ng bahay si Yuning. Ang kaso ng diborsyo ni Cheng Yu ay magsisimula na sa korte. Siguro ay abala siya. Yuning. Ito ang divorce certificate. At pati na rin itong USB drive. Nakalista dyan ang lahat ng ginawang pang-iinis ni Cheng Yu sa akin. Asawa ko, hindi ba't sinabi mong gusto mong magkaroon ng kapayapaan? Itong rosaryo na ito, kunin mo. Kung sakaling magalit ka sa hinaharap, at mabigyan mo ako ng sama ng loob, ibalik mo lang sa akin ang isang butil, at hindi na ako magtatanim ng sama ng loob. Yuning. Ako mismo, ang nagtulak sa iyo kay Cheng Yu. Magmahalan kayo. Magmahalan kayo ng todo-todo. Gusto kong makita. Pagkalipas ng 1 buwan. Pagkalipas ng 3 buwan. Pagkalipas ng 1 taon, 3 taon. Kung gaano pa rin kayo kamahal sa isa't isa. Nandito na ako sa bahay. Saan ka pupunta? Saan ang punta mo? Makikipagkita lang sa isang kaibigan. Hindi pa magaling ang sugat sa braso mo. Wala na ito, ayos na ako. Sige, lumakad ka na. Masyado ka nang matagal na nakakulong sa bahay. Buong araw ka na lang nakabuntot sa akin. Maganda ring lumabas ka naman. Para makakita ka ng ibang mundo. Aalis na ako. Magpapalam lang ako sa kanya. May oras ka ba? May mahalaga akong bagay na gustong pag-usapan kasama ka. Kung may kailangan ka, mamayang gabi na lang. Ang kaso ni Cheng Yu, magsisimula na ang paglilitis sa korte. Marami pa akong mahalagang dokumento na hindi pa nasikaso. Kung ganoon pala, wala na tayong kailangang pag-usapan pa. Iyong mga natitirang butil ng rosaryo, ibalik mo na sa akin. Ano? Noong tinulungan mo si Cheng Yu na mapaso ako, noong isinama mo ako para pumili ng relo, para iregalo kay Cheng Yu, at pati na rin kay Cheng Yu. Ang mga nangyari sa party ng kaarawan niya, ilang araw kang hindi umuwi. Ano ba talaga ang ginagawa mo sa labas ng bahay na ito, Yunjo? Lalaki ka namang tao. Bakit ang kitid ng utak mo sa maliliit na bagay? Tama na ba? Busy ako. Wala akong oras para pakinggan ang mga madrama mong salita rito. Magsaya ka.
Umuwi ka ng maaga. Hindi. Sa pagkakataong ito, hindi na ako babalik pa. Yuning. Palem. Sa susunod nating pagkikita, hindi na ako ang asawa mo, kundi ang mortal mong kaaway. Silas. Cheng Yu. Yuning, napakabuti nito. Cheng Yu, ang kaso mo sa diborsyo. Nanalo tayo. Yuning, napakasaya ko talaga. Salamat sa iyo. Ang galing talaga. Yuning, masyado lang akong nadala ng emosyon. Wala akong ibang ibig sabihin. Ayos lang iyon, Yuning. Masyado kang nahirapan nitong mga nakaraang araw. Ipagluluto kita o kakain tayo sa labas. Doon tayo sa dati nating. Huwag na, sa paborito nating kainan. Kami ni Yujo. Ngayong gabi, may mahalagang bagay na pag-uusapan. Nagmamadali ba? Ano ba itong nangyayari sa akin? Inimbitahan ako ni Cheng Yu. Dapat tinanggap ko na lang. Pero sa buong araw na ito, ang pinaka-iniisip ko ay si Yujo pala. Yuning, gusto ko lang mag-celebrate ng maayos. Kasi, hindi naging madali para sa akin. Nasa wakas ay maayos na nakipagdiborsyo. Sige. Tara na, mag-celebrate tayo. Sige, tara na. Yuning. Yuning. Yuning, ano bang nangyayari sa iyo ngayon? Ilang beses na kitang tinatawag. Bakit hindi ka sumasagot? Wala ka ba sa mood ngayon? Hindi naman. Meron kaya, kanina ka pa nakakunot ang noo. Bakit? Hindi ka ba masaya? Paano mo nalamang hindi ako masaya? Kasi kapag hindi ka masaya, kumukunot ang noo mo. Asawa ko, kain na tayo. Niluto ko ang paborito mong hipon. Yuning, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ngayong araw ba, kay Lin Yujo, nakipag-away ka ba? Paano namang mangyayari yon? Napakabait ni Yujo. Hindi siya kailanman nakikipag-away sa akin. Kahit nagalitin ko pa siya, nandyan pa rin ang rosaryo. Nasaan na ang rosaryo ko? Sigurado akong may natitira pang isang butil. Isang butil lang naman yun, Yuning. Ibibili na lang kita ng isang set. Sabi nga nila, kung hindi aalis ang luma, hindi darating ang bago. Kung hindi aalis ang luma, hindi darating ang bago. Yuning. Noong birthday ko, sinabi mo sa akin, na nasa iyo na ang lahat, pero nakakapanghinayang, hindi ka naman masaya. Sa totoo lang, ako rin.
Pag-uwi natin, sasabihan ko si Yujo na ibalik sa akin ang lahat ng mga butil ng rosaryo. Kapag wala yun, parang hindi talaga ako sanay. Ang kantang ito ay para sa babaeng pinakamamahal ko. Yuning, gusto kong magpakatapang para sa pag-ibig kahit minsan lang. Handa ka pa bang makasama ako? Magsama na kayo, magsama na kayo. Magsama na kayo, magsama na kayo. Cheng Yu, ikaw, ano bang sinasabi mo? Yuning, dati, kahit nasaan pa ako, lagi kong nararamdamang may kulang sa puso ko. Hanggang sa bumalik ako dito sa bansa, at nakilala kita, doon ko napagtanto, na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Magsama na kayo, magsama na kayo, magsama na kayo. Cheng Yu. Kailangan ko pa itong pag-isipan. Pasensya na. Mauuna na ako. Asawa ko, nandito na ako. Yujo. Bakit hindi pa siya bumabalik? Bakit hindi ako pumayag kay Cheng Yu? Hindi ba't siya ang pinakamahal ko? Yujo, namimiss na kita. Mga kasama, ako si Silas, nagbabalik na. Silas. Silas. Talagang nagbalik ka na, akala ko kasi. Akala ko ay mananatili kang tahimik sa loob ng 3 taon. Panahon na para bumalik, sige. Kung gayon, mamayang gabi, maghahanda kami ng welcome party para sa iyo. Huwag na, gusto ko munang harapin ang aking magandang karera. Oo nga pala, mayroon bang kaso na maibibigay sa akin? Hindi ka ba muna magpapahinga? Hindi na kailangan. Sige, eksaktong may isang napakahirap na kaso. Isang internasyonal na alitang pangnegosyo. Isang lokal na kumpanya ng teknolohiya. Ang pilit na kinukuha ng mga dayuhang mamumuhunan. Nasangkot ito sa agawan ng ari-arian na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. At ang kinuha nila ay isang world-class na grupo ng mga abogado. Walang sino man sa bansa ang nangangahas na tumanggap nito. Tatanggapin ko. Hindi mo ba muna pag-iisipan? Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Tatlong araw bago ang paglilitis. Para sa akin, sapat na iyon. Silas, ngayon na ang paglilitis. Huwag kang kabahan mamaya. Pagkatapos ng lahat, kakabalik mo lang. At agad kang kumuha ng ganito kahirap na kaso. Hindi ako kinakabahan.
3 taon kang kasal at hindi humawak ng kaso. Ngayong nagbalik ka, akala mo ba ikaw pa rin ang di matalong Diyos ng batas? Kung gayon, panoorin mo ng mabuti. Mamaya, si Silas, ay paiibigin ka sa kanyang galing. Ang hatol ng hukuman, ang nasasakdal ay walang sala. Silas, isa kang alamat. Napakalinaw ng loika, ang mga ebidensya ay perpekto at walang mali, nagagawa mo pang hulaan, ang lahat ng argumento ng kabilang panig, sa tuwing sumasagot sila. Nahuhuli mo ang kanilang mga butas, isang tira, tapos agad, tama na, huwag mo na akong purihin, ibigay mo na sa akin ang susunod na kaso, talagang kahanga-hanga. Silas, sa iyong pagbabalik, nanalo ka agad sa isang napakahirap na laban sa korte. Mayroon po ba kayong gustong sabihin? Naglaho kayo ng maraming taon. Ano po ang dahilan ng inyong pagbabalik ngayon? Silas, magsalita naman kayo sa amin. Ako si Silas, nagbabalik na. Sa pagkakataong ito, hindi na ako muling aatras. Yu-Jo. Yu-Jo. Bakit hindi pa siya bumabalik? Yu-Jo. Kailan ba ako nakipagdalamhati sa kanya? Nakablock na ako. Tawagan mo siya. Oo. Ang numero ng kaibigan niya. Hindi lang ang numero niya ang hindi ko na-save, pati numero ng mga kaibigan niya, wala rin ako. Yu-Jo. Saan ka ba talaga nagpunta? Yu-Jo. Cheng Yu. Bakit ka nandito? Nitong nakaraang 2 araw, hindi mo ako pinapansin. Gusto ko lang bigyan ng pagkakataon ang sarili ko. Cheng Yu. Ako. Dahil ba kasal na ako dati, sa tingin mo ba hindi ako karapat-dapat sa iyo? Syempre hindi. O baka naman, mahal mo na si Lin Yu-Jo, Cheng Yu. Hindi ko alam. Ako. Yu Ning. Mahal kita, mahal na mahal talaga kita. Yu Ning, gusto kong makasama ka, gusto na gusto talaga kita. Dati, akala ko, ang mga salitang ito mula kay Cheng Yu ang pinakagusto kong marinig sa buhay ko. Ito na yun. Sige. Cheng Yu. Magsama na tayo, sige. Ipagluluto kita ngayon, sige. Bakit kung kailan ito na ang pinapangarap ko? Ang makasama si Cheng Yu nang walang iniisip na iba, at ngayong nagkatotoo na ang lahat, bakit parang, hindi ako kasing saya ng inaasahan ko, bakit kaya? Bakit hindi ako kasing saya ng iniisip ko? Asawa ko, hindi ba't sabi mo, gusto mong magkaroon ng kapayapaan? Itong rosaryo na ito, hawakan mo, kung sakaling magalit ka sa hinaharap, o kung saktan mo ang damdamin ko, ibalik mo lang sa akin ang isang butil, at hindi ako magtatanim ng sama ng loob. Pero kapag naibalik mo na ang buong kwintas, talagang hindi na ako lilinggan pa. Madam Yuning, ayos lang po ba kayo? Tara na. Gamit ito ni Yu-Jo. Hindi ko akalaing magagawa ni Cheng Yu ang ganito karaming kasamaan laban kay Yu-Jo. Sino ba si Lin Yu-Jo para kalabanin ako? Konting diskarte ko lang. Iniwan na siya agad ni Yuning. Siyempre naman. Si Sia Yuning ngayon, hiwalay na sa kanya, at malapit na siyang maging akin lang.
Naaalala ko pa hanggang ngayon, kung paano niya ako tinitigan ng may namumulang mga mata, punong-puno ng galit pero wala namang magawa. Mabuti na lang at marunong siyang makiramdam. Alam niya kung kailan dapat sumuko dahil mahirap ang laban. Kundi, baka. Kundi, anong gagawin mo? Yuning. Hindi ba't marami ka pang trabahong dapat asikasuhin? Bakit ka bumaba? Akala ko ba busy ka sa trabaho? Bakit ka nandito sa baba? Sagutin mo ako, Yuning. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ayaw mong magsalita, ganoon ba? Sige. Ako na ang magsasabi para sa iyo. Sinasadya mong suruan si Yujo. Para magmukha kang api, o kaya naman, sinasadya mong suhulan ang mga tao, para sabuyan siya ng mainit na sabaw. Habang nakatitig ka lang, pinapanood mo akong balewalain si Yujo. O baka naman, nagtawag ka ng mga tao para pagtulungan siya. Sinasadyang magpakitang gilas ng pagmamahalan sa harap niya, para saktan siya at pahirapan. At meron pa, huwag mo nang ituloy, Yuning. Ginawa ko iyon dahil mahal kita. Lahat ng iyon ay dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Ikaw ang nagtaboy sa kanya, hindi ba? Wala akong ginawang masama, siya mismo ang sumuko. Yuning, hindi ba't hindi mo na siya mahal? Ako ang mahal mo. Nakalimutan mo na ba? Ako. Yuning, umalis na siya. Hindi ba't mas mabuti iyon para magkaroon tayo ng sariling puwang? Pagkakataon na ito para punan ang ating mga pagkukulang. Hindi. Hindi ganito iyon. Hindi dapat ganito. Hindi ito ang dapat mangyari, Yuning, Cheng Yu. Ngayon. Pakiramdam ko ay hindi nakita kilala. Nagmistulang estranghero ako sa iyo, talaga. Maaaring sinaktan ko si Lin Yujo, pero ang sakit na naidulot ko, ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na idinulot mo. Ang tunay na nagpahintulot sa akin, nasaktan siya, ay ikaw. Oo. Ako ang tunay na may kasalanan sa lahat, hahanapin ko si Yujo. Hoy, Yuning, tingnan mo agad ang pasabog na balitang ipinadala ko sa iyo. Anong balita? Tingnan mo na lang at malalaman mo. Sobrang tindi nito. Nagbalik na si Silas. Paano nangyari iyon? Si Lin Yujo ay si Silas. Hindi ba't isa lang siyang ordinaryong taong bahay? Imposible. Paano ito naging posible? Si Lin Yujo ay walang iba kundi si Silas. Gusto mo si Silas? Siya ang idolo ko. Akala ko pa naman ay hiniram lang niya ang mga aklat na iyon. O kaya naman, ang mga pirma na iyon, ay gawa-gawa lang niya. Bakit hindi ko man lang naisip iyon? Siya nga si Silas. Minsan na niyang sinuri sa harap ko, ang kaso ng diborsyo ni Su Chengyu. Bawat salita ay may lalim. At sa bawat pahayag, lalong lumilitaw, ang kanyang husay sa mga batas, nagsasalita ng may kumpiyansa. Nakita ko pa nga siya, na nagbabasa ng mga tumpok ng mga aklat tungkol sa batas. Sa bawat sulok ng mga aklat na iyon, nandoon ang pangalan ni Silas. Maging ang nabanggit na kaso, ng pandaigdigang diborsyo 5 taon na ang nakalilipas, at ako, sa kasamaang palad, ay hindi man lang nag-usisa, nasa tabi ko lang pala siya sa lahat ng oras na ito, pero hindi ko siya tunay na nakilala. Bakit ba ang manhid ko, hindi ko man lang nakilala ang sarili kong asawa? Hindi maaari. Kailangang puntahan ko siya. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Yujo. Hindi ka pwedeng umalis. Huwag mo akong pigilan, Yuning. Sa tingin mo ba kapag binalikan mo siya ngayon, mapapatawad ka pa niya? Ang mga ginawa mo noon, ang nagtulak sa kanya na iwan ka ng tuluyan, at makipagdiborsyo sa iyo, nagbalik na siya ngayon, bilang ang henyong abogado na si Silas. Yuning, huwag kang magpakamartir. Ayaw na niya sa iyo. Tumahimik ka. Mahal niya ako. Siguradong mapapatawad niya ako. Cheng Yu. Lumayas ka rito. Umalis ka na. Yuning, Yuning. Buksan mo ang pinto, Yuning. Yuning.
Nasaan ang rosaryo? Sigurado akong may natitira pang isa. Ako ang nagpabeya, hindi ko ito pinahalagahan. Binigyan ako ni Yujo noon, ng napakaraming rosaryo. Sige. Aakto na lang ako na parang wala kang ginawang kahit ano. Sapat na ba iyon? Busy ako. Wala akong oras para manatili rito, at makinig sa iyong mga madramang salita. Bakit kahit isa wala akong mahanap? Yuning, napanood mo ba ang balita? Nagbalik na si Silas, at siya pala ay si Lin Yujo. Diyos ko, dati pa man ay pinapahanap ko na siya sa iyo, para labanan si Cheng Yu sa korte. Sekretarya Chin. Nakita mo ba? Ang rosaryo na lagi kong suot sa kamay ko, kahit isang butil lang, kahit isa lang, ayos na, basta mayroon kahit isa, si Yujo, mapapatawad niya ako. Ang mga bagay ay walang buhay, pero ang tao ay may damdamin. Mahal na mahal ka ni Yujo. Kung haharap ka sa kanya at hihingi ng tawad, sa tingin mo ba ay hindi kanya mapapatawad? Tama. Tama ka. Tama ang sinabi mo. Pupunta na ako ngayon din. Pero, hindi ba si Cheng Yu ang mahal mo? Ibig bang sabihin, mahal mo na si Lin Yujo? Sige, ililibre ko ang lahat ng hotpot ngayong gabi. Yuzhao, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga, na ikaw pala si Silas? Bakit ko naman sasabihin sa iyo, Siya Yuning, sa 3 taon nating pagsasama, nagmalasakit ka ba sa akin kahit kailan? Palagi mo lang akong binabalewala, at hindi mo rin ako kailanman tinanong ng kusa. Ngayon, ikaw pa itong may ganang magtanong, kung bakit hindi ko sinabi sa iyo. Yuzhao. Hindi ako kailanman pumayag sa diborsyo. Siya Yuning, nakalimutan mo na ba, kung gaano mo pinapahalagahan si Su Chenggayu? Kahit sa litrato lang niya, napaka-emosyonal mo na. Ngayong binibigyan ko na kayo ng pagkakataon. Bakit bumabalik ka pa sa akin? Iyon ay dahil Yuzhao. Nagkamali ako, patawad. Iyon ba ay dahil hindi na ako ang Lin Yuzhao na nasa bahay lang, at laging nakabuntot sa iyo? Kundi dahil ako na ang henyo ng batas na si Silas. Hindi ganoon, Yuzhao. Sa totoo lang, matagal nang ano. Magkatrabaho na tayo ngayon, at posibleng maging magkaribal sa hinaharap, Palem. Sa korte na lang tayo magkita, Palem. Sa korte na lang tayo magkita. Mag-asawa tayo. Paano tayong magiging magkaribal? Ang undefeated goddess ng Jingcheng na si Siya Yuning, at si Silas ng Heishi ay mag-asawa pala. Kaya pala, nawala si Silas ng 3 taon, para alagaan si Siya Yuning. Nababaliw na ba si Siya Yuning? Kinasal siya sa henyo ng batas na si Silas, pero hindi man lang niya alam. Balita ko, ang unang pag-ibig ni Siya Yuning, ay ang biolinistang si Su Chenggayu. Si Silas, huwag mong sabihing panakip butas lang siya. Hindi. Yuzhao, siya ang asawa ko. Wala na kaming ugnayan ni MS. Siya. Ang nakaraan ay parang usok na lang na naglaho. Yuzhao. Ngayon ko lang napagtanto na matagal ko na palang naiwala ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Silas, tungkol sa kasong ito, ikaw, hindi mo ba muling pag-iisipan? Bakit ayaw mong tanggapin? Narinig ko kasi na si Siya Yuning ang kinuha ng kabilang panig. Ano naman ngayon, noong nagdesisyon akong makipaghiwalay sa kanya, sinabi ko na ang muli naming pagkikita ay sa loob lang ng korte. Sige, todo suporta ako sa iyo. Kaya lang ano, nabalitaan ko kasi, si Siya Yuning, gusto niyang makipagbalikan sa iyo. Aligaga siya sa iyo ngayon. Huwag mong sabihin. Papatawarin mo na siya. Bagamat minahal ko siya ng 3 taon, pero noong sandaling nagdesisyon akong hiwalayan siya. Ang tanging nasa isip ko lang, ay sana, ang 1 buwang cooling off period ng diborsyo.
Ay matapos na agad, matagal ko nang gustong umalis sa tabi niya. Siguro ay, matagal ko na siyang hindi mahal. Gusto ko ang pagiging malaya ng personalidad mo. Halika, salamat sa pagtatrabaho ng mabuti. Maaari ka pa bang maging mas kuripot? Sige, Lin Xiao. Ihahanda ko na po agad ang kape nyo. Anong ginagawa ninyo? Siya Yuning, bakit parang multo kang hindi umaalis? Gabi na. Kasama mo ang asawa ko. At ako pa ang sinasabihan mong hindi umaalis. Hiwalay na tayo. Attorney. Siya, hindi ako pumayag sa diborsyo. Yuzhao. Ano man ang ginawa mong paraan, hindi ako pumapayag. Hindi ka pumapayag. Bakit? Gusto mo ba akong kasuhan sa korte? Alam mo, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Siya Yuning, 3 taon na kasama mo si Yuzhao. Mayroon kang 1,075 araw. Sana ay minahal mo siya ng mabuti. Pero ano ang ginawa mo? Hindi ba't palagi mo siyang minamaliit? Bakit? Ngayong nawala na siya, saka ka lang magsisisi, hindi ba? O baka naman, nasa iyo na ang lahat. Pero naghahanap ka pa ng iba, ang tungkol sa amin ni Yuzhao. Wala kang karapatang makialam, estranghero ka lang. 1,075 araw. Dati, ayaw ko lang makialam sa buhay niya, kaya hinayaan kitang saktan siya ng ganoon katagal. 1,075 araw. Yuzhao. Ang mga rosary yung ibinigay mo sa akin. Wala na akong mahanap kahit isa. Maaari mo bang? Kaya naman, hindi ko na ba makukuha ang patawad mo? Ganoon ba? Siya Yuning, wala talagang saysay ang ginagawa mong ito. Sige. Alam ko na. Hindi na kita guguluhin pa. Kumusta? Maayos naman ba? Magpatuloy na tayo sa overtime. Ito ay isang kaso. 5 taon na ang nakalilipas. Noong nagsisimula pa lang akong mag-isa sa propesyon. Ang unang kasong kinuha ko, isang kasong kriminal. Ang akasadong si Xu Wenli. Sinaksak ang katrabaho dahil sa gulo sa construction site. Bilang abogado nang nagrereklamo, ginawa mo ang lahat ng makakaya. Kaya nahatulan siya ng bitay na may palugit. Pero pagkatapos lumabas ng hatol, tinakat ka niya gamit ang balisong. Sabi niya, kahit maging multo siya ay hindi kanya tatantanan. Hindi ko akalain na makakapanakit pa siya sa loob ng kulungan. Pinagtibay ng pangalawang paglilitis ang orihinal na hatol. Nag-apela siya. Ang kasong ito, mas mabuting umiwas ka muna. Dahil ang kasong ito noon ay nag-iwan ng malaking epekto sa iyong kaisipan. Ang kasong ito. Ako na ang bahala rito. Yuzhao. Anong pagkakataon nga naman? Nagkita na naman tayo, attorney. Siya, tumatanggap ka na rin pala ng mga kaso ng mga kriminal na hahatulan ng kamatayan. Gusto lang kitang makita. Oh. Talaga ba? E di mabuti. Magkita na lang tayo sa korte. Lin Yuzhao. Bakit ikaw? Si attorney. Lin at attorney. Siya, pareho silang magagaling na abogado. Ang tapatang ito, kung sino ang mananalo o matatalo, mahirap talagang sabihin. Palagay ko si attorney. Siya ang mananalo. Tutal, marami na siyang karanasan sa laban. Samantalang si attorney. Lin ay matagal nang nagretiro. Hindi tayo nakasisiguro. Kagalang-galang na hukom, kailangang magsumite ng aming panig ng mga bagong ebidensya. Si Xu Wenli, habang nagsisilbi ng parusa, ay 3 beses na marahas na umatake sa kanyang mga kapwa bilanggo. Kagalang-galang na hukom, ang mga bagay na ito ay walang kaugnayan sa kasalukuyang kaso. Hindi nito mapapatunayan na ang kanyang krimen ay pinagplanuhan. Siyempre may kaugnayan ito. Si Xu Wenli ay may malalang anti-social personality. May mataas na panganib na muli siyang makagawa ng krimen. At sa araw ng pagkamatay ng aking kliyente,
Kaya naman, hindi ito isang krimen na dala lang ng silakbo ng damdamin, kundi isang sadyang pagpatay. Hindi pa ako kailanman nawala sa sarili sa loob ng korte, pero ngayong araw, puno ang isip ko ni Lin Yuzhao. Abogado ng nasasakdal, mayroon ka pa bang nais sabihin, abogado? Iligtas mo ako, hindi ba't napakagaling mo? Kagalang-galang na hukom, ang aming panig, ay sasuko na sa pagtatanggol. Ano? Anong ginagawa mo? Sasuko na sa pagtatanggol. Ibababa na ng korteng ito ang hatol. Ang nasasakdal na si Xu Wenli, na patunayang nagkasala sa krimeng pagpatay, hinatulan ng parusang kamatayan, ipatutupad agad. Parusang kamatayan, anak ng tipaklong ka. Kung hindi ka lang nakialam noon, matagal na sana akong nakalabas para magpagamot. Ngayon, dahil sa iyo, mahahatulan ako ng kamatayan. Hindi niyo ako mahahatulan. Walang sino man ang makahahatol sa akin. Hindi ako papayag. Makatarungan ng batas, ang mga masasamang tao, ay magbabayad din sa huli. Ah. Ah. Mag-ingat ka. Ah. Ah. Siya Yuning. Anong ginagawa mo? Yuzhao. Naaalala ko na ang lahat. Ang taong may hawak ng kutsilyo na gustong sumakit sa iyo noon, ay siya mismo. Tapos, nagsama ako ng mga gwardya para iligtas ka, hindi ba? Nanalo ako sa kasong ito. Ginamitan niya ako ng patalim at sinubukang patayin. Yuzhao. Tayo. Siya Yuning. Kinuha mo ang kasong ito, dahil ba talaga gusto mo siyang ipagtanggol, o dahil lang, gusto mong pasikitan ang sarili mo, sinasabi mong kinuha mo ang kasong ito, para lang makita ako. Siya Yuning. Naaalala mo pa ba, ang dahilan kung bakit ka naging abogado? Bakit ba ako pumayag na pakasalan ka noon? Bakit ako pumayag na iwan ang karera ko bilang abogado para alagaan ka? Nang dumating ka kasama ang mga gwardya, akala ko, nahanap ko na ang tunay na pag-ibig. Pero hindi ko akalain, na ang taong pinakamalalim na sasaktan ako, ay ikaw pala. Yuzhao. Ngayon ko lang napagtanto, na matagal na pala kitang mahal. Si Su Chengguo ay isa lamang obsesyon. Pero ang taong mahal ko, ay ikaw lang sa simulat sa pool, Siya Yuning. Ang mura naman ng pag-ibig mo. Sa loob ng 3 taon, binaliwala mo lang ako. Hanggang sa nalaman mong ako si Silas, saka mo lang ako biglang minahal. Kung mananatili lang akong si Lin Yuzhao, ibig bang sabihin ay habang buhay, mo na lang akong hindi papansinin. Hindi ganoon, Yuzhao. Haha. Ha ha ha. Lin Yuzhao. Sino ka para sirain ang mga plano ko? Kapag naghiwalay na sila, at napakasalan ko ang pinakasikat na abogado, matatamasa ko ang walang hanggang katanyagan, at magiging isang taong hinahangaan ng lahat, mababawasan ng 20 taon ang paghihirap ko. Ha ha ha. 20 taon. Pero, pumunta si Siya Yuning sa Heishi para sa iyo, at natalo pa sa kaso. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ha ha ha. Ha ha ha. Yuning. 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 Para makuha kita, kailangan ko siyang sirain. Haha. Tungkol sa kasong ito.
Bakit ba ang mga taong ito ay parang mga multong hindi umaalis? Gusto pa yata nilang isaksak ang mga kamera, diretso sa lalamunan mo. Pasensya na po, dahil sa personal kong buhay, naapektuhan ang ating law firm. Ano bang sinasabi mo? Sobrang saya ko na nakabalik ka. Talagang masaya ako. Kaya lang. Ano nang gagawin mo sa hinaharap? Hindi naman pwedeng. Habang buhay ka na lang magtatago sa kanila. Bakit naman ako magtatago? Ginoong Siles, maaari po bang magtanong, noong mga panahong iyon, gumamit ba talaga kayo ng maduming paraan, para lang mapakasalan si Sia Yuning? Ang iyong bonggang pagbabalik, ay para ba maghayganti sa kanya? Sia Yuning, hindi ka ba niya minahal kahit kailan? Ang mga sabi-sabi sa internet ay pawang chismis lamang. Ang pagsasama namin ni Sia Yuning, ay tapos na. Sa susunod, hindi na ako magbibigay ng linaw, sa anumang mga maling balita tungkol sa bagay na ito, kung mayroon mang sadyang nanggugulo. Hindi ako magdadalawang isip na gamitin ang aking galing, para makuha ang hustisyang nararapat sa akin. Su Chenggayu, ang mga pasabog sa internet, ikaw ba ang may gawa niyan? Sinasabi ko lang naman ang katotohanan. Katotohanan. 3 taon na ang nakalipas, iniligtas ko siya, dahil sa isang pagkakataon, kaya ako nag-alok ng kasal. Si Lin Yuzhao sa usaping ito, ay walang kinalaman kahit kaunti. Walang kinalaman. Sia Yuning. Mahal mo na siya, hindi ba? Sia Yuning. Mahal mo na siya, tama ba? Habang lalo mo siyang minamahal, lalo ko siyang sisirain. Tingnan mo. Siya ngayon. Siguradong hirap na, di ba? Kung dati ito nangyari. Siguradong iisipin mo, na sinadya niyang magpakalat ng balita, para lang isisi ang lahat sa akin. Hindi ba? Ang mga babae talaga, pabago-bago ang isip. Tama ba? Su Chenggayu, bakit ka naging ganyan? Bakit ako naging ganito? Ang pagsasama namin ni Sia Yuning. Magsalita ka. Ano ba talaga ang gusto mo? Para tantanan mo na si Lin Yuzhao. Sumama ka sa akin. At pakakawalan ko siya. Kumilos ka naman. Kapag hindi mo ako pinagsilbihan ng maayos, walang sino man ang magiging masaya. Hindi ko hahayaang hawakan mo ako. Anong sabi mo? Oo. Tama. Mahal ko siya. Matagal ko nang mahal si Lin Yuzhao. Hindi ko lang talaga maamin-amin noon. Hindi na siya ang dating Lin Yuzhao na laging naghihintay sa aking pag-uwi. Naniniwala akong kayanan niyang alagaan ang sarili niya. Sa pagkakataong ito, kahit hindi na niya kailangan ng tulong ko, tutulungan ko pa rin siya. Huwag kang umalis. Huwag kang aalis, please. Huwag kang umalis. Hello. Lin Yuzhao, biglang nagpatawag ng press conference si Sia Yuning. Gusto mo bang pumunta at tingnan? Press conference? Oo. Sa tingin mo kaya ay gagawa siya, para tulungan si Su Chenggayu, ng isang sabuatan, para saktan ka. Ipadala mo sa akin ang address. Pupunta na ako ngayon din. Sige, ay padadala ko na agad sa iyo. Una sa lahat, humihingi po ako ng paumanhin. Pasensya na po sa pag-abala sa oras ng lahat. Attorney, Sia, may mga bali-balita sa internet na, si Siles daw ang ikatlong partido sa inyong relasyon. Totoo po ba ito? May sabi-sabi rin na ikaw at si Siles, ay napilitan lang magpakasal. Tapat ba ang pagmamahal ni Siles sa iyo? O habol lang niya ang yaman ng pamilya Sia? Huminahon po muna ang lahat. Tungkol sa pagsasama namin ni Sia Yuning, nandito ako ngayon, para sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan. Una sa lahat,
Tunay ang pagmamahalan namin ni Lin Yuzhao. Ako ang nagkulang sa kanya. Yuzhao. Patawad. Ano bang ginagawa niya? Humihingi siya ng paumanhin. Sa loob ng 3 taon, ng pagsasama namin ni Lin Yuzhao, hindi ako naging mabuting asawa. Hindi ko nagampanan ang aking mga tungkulin. Madalas ko siyang tratuhin ng malamig. Binalewala ko siya. Kahit noong masama ang pakiramdam niya, iniwan ko siyang mag-isa sa highway. Noong napaso siya, pinabayaan ko lang siya sa loob ng restaurant. Yuzhao, pumunta ka na lang mag-isa sa ospital. Isang biolinista si Cheng Gayu. Hindi pwedeng mapahamak ang mga daliri niya. Habang ako naman, ano bang ginagawa ko noon? Ang mga daliri ko. Anong nangyari sa mga daliri mo? Napaso lang kanina sa mainit na sabaw. Yuzhao. Mauna ka na sa ospital. Ginagamit ni Cheng Gayu ang mga kamay niya sa biolin. Hindi siya pwedeng magkaroon ng kahit anong gallows. Tara na. Kitang-kita naman nating lahat. Sa videong ito, ang sugat ni Su Chenggayu, maghihilom na sana sa loob ng 1 minuto. Pero ako, pinili ko pa ring unahin siyang dalhin sa ospital, at iniwan si Yuzhao doon ng mag-isa. MS. Siya, kayo at si Mr. Lin, ay mga tanyag na abogado sa industriya, at si Mr. Su Chenggayu naman ay isang kilalang biolinista sa loob at labas ng bansa. Ang ibig niyo bang sabihin sa inyong pahayag, ay kasalanan ninyong dalawa ni Su Chenggayu ang lahat, at si Mr. Lin Yuzhao ay isang inosenteng biktima. Tama po ba? Eksakto. Ako ang nagkulang sa kanya. Nakakasuka naman. Para sa isang lalaking manloloko, si Xia Yuning, ay nagawang iwan ng asawa niyang sugatan. Hay nako. Si Su Chenggayu, ang laki-laking tao, nagpapanggap pang mahina, namula lang naman ng kaunti ang daliri, di ba? Ang kapal ng mukha, pa-victim masyado, inagaw pa ang asawa ng iba. 3 taong nanahimik si Silas para magsilbi sa kanya, pero hindi man lang niya alam, na isa palang abogado ang asawa niya. Oo nga naman. At saka, kung hindi man sabihin ni Silas, wala bang bibig si Xia Yuning para magtanong? Si Su Chenggayu talaga ang kabit. Siya ang sumayra sa pagsasama ng mag-asawa. Pasensya na po sa inyong lahat. Humihingi po ako ng paumanhin. Attorney. Xia, alam mo ba ang tungkol sa bagay na ito? Kung gaano kalaki ang epekto nito sa reputasyon ng law firm. Ngayong hayagan kang tumayo para maglinis ng pangalan at humingi ng tawad. Ito ba ay dahil sa pag-ibig? O dahil sa labis na pagsisisi? Wala akong karapatang magsalita tungkol sa pag-ibig. Dahil si Yuzhao, hinding-hindi na niya ako mapapatawad habang buhay. Ginoong Lin, tinatanggap mo ba ang paumanhin ni MS? Siya, tungkol naman sa pagtataksil ni na attorney. Siya at Ginoong Su, nakapag-move on ka na ba talaga, attorney? Lin, mayroon ka bang gustong sabihin sa amin? Yuzhao, nilinis ko na ang pangalan mo, kaya, MS. Siya, dapat ba akong magpasalamat sa iyo? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa ating maling kasal. Sa katunayan, ikaw naman ang palaging nananakit sa akin. Si Su Chenggayu ay isa lamang kutsilyo. Hindi naman kusang nananaksak ang kutsilyo. Ikaw ang mismong humawak dito. At sumaksak sa akin. Huwag mong isipin na dahil lang nagdaos ka ng press conference, para linisin ang pangalan ko, ay may utang na loob na ako sa iyo. Wala kang utang sa akin, Yuzhao. Pero may utang ka sa akin. 3 taon tayong kasal. Lahat ng pagmamahal ko, lahat ng aking mga pangarap at inaasahan, ay pinatay mo gamit ang sarili mong mga kamay, nang unti-unti. Hindi naman bigla na lang nawala ang pagmamahal ko sa iyo, kundi unti-unti.
Sa loob ng 1,075 araw ng malamig na pakikitungo at pagbabaliwala, ito ay ang 79 na butil ng kwintas ng panalangin, na itinapon at sinira mo lahat. Nakatayo ako sa harap mo bilang isang totoong tao. Pero hindi pa rin ako matapatan ng kahit isang larawan lang ni Su Chengguo. Kaya naman tuluyan na kitang sinukuan. Yuzhao. Kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. Sa totoo lang, nagtataka ako, ngayong nakuha mo na ang buhay na pinapangarap mo. At bumalik na rin si Su Chengguo sa tabi mo. Bakit tila nagsisisi ka pa rin ngayon? Dahil sa katunayan, matagal na pala kitang mahal. Sana inamin ko na ito noon pa at hindi natakot. Hindi naman nakakahiya ang mahalin ako. Ang isang lalaking buong pusong nag-aalaga sa kanyang pamilya, hindi ba siya karapat dapat na mahalin? Ako. Si Silas ang mortal mong kaaway. Wala siyang ginawa para sa iyo kahit kailan. Habang si Lin Yuzhao, siya ang iyong asawa. Nag-alala siya sa iyo, nag-alaga, at nagmahal sa iyo ng lubos. Pero dahil lang wala siyang trabaho, at walang mga kaibigan, hindi mo man lang magawang aminin na mahal mo siya, di ba? Hindi. Ako, attorney. Siya, ang pagmamahal mo, ay napakamura at walang halaga. Ikaw, tinawag mo akong, attorney. Siya. Yuzhao. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga, na ikaw pala si Silas? Kung sinabi mo lang sana sa akin ng mas maaga, sana ay hindi ako. Yuzhao. Yuzhao. Ayaw mo na bang pakinggan kahit ang paghihinagpis ko? 3 taon ng pagsasama. Sa isang press conference lang, gusto mo nang burahin ang lahat ng ganoon na lang. Nakakatawa talaga. Siya Yuning, sagutin mo ang tawag. Sagutin mo ang tawag. Su Chengguo, nababaliw ka na ba? Bakit mo kinalaban si Silas? Ngayon, buong internet na ang bumabati ko sa iyo. Lahat ng endorsement mo, nawala na. Ang tour mo, kanselado na. Kahit ang mga investor, nag-pull out na rin. Masaya ka na ba? Hindi mahal ni Siya Yuning si Lin Yuzhao. Ako ang mahal niya. Anong masama kung isipin ko ang sarili ko? Hi. Mahal na mahal ka niya. Bakit hindi mo siya hinintay? Sana hinanap mo na lang siya pagkatapos ng annulment, pero pinili ninyong magtaksil habang kasal pa siya. Dahil sa totoo lang, wala siyang balak makipaghiwalay. Su Chengguo, ikaw ba talaga ang mahal ni Siya Yuning? Imposible. Ikaw ba talaga ang mahal ni Siya Yuning? Imposible. Dahil kailanman ay hindi niya naisip na makipaghiwalay. Imposible. Sino ba talaga? Sino ba talaga? Ikaw iyon, di ba? Sige. Dahil tapos na ako. Sisiguraduhin kung walang sino man sa inyo ang magiging masaya. Naapektuhan ka ba ng mga walang kwentang taong iyon? Nakalipas na ang lahat ng iyon. Kung ganoon, handa ka na bang pumasok sa bagong relasyon? Oo. Ano kasi? Tinatanong ko lang para sa ibang tao. Marami ka namang tagahanga noon pa man. Tatanggapin ko ang bagong pag-ibig. Ang epekto ni Siya Yuning sa akin ay hindi naman ganoon kalalim. Totoo. Mabuti naman kung ganoon. Oo. Napakahusay ni Yuzhao. Maraming babaeng humahabol sa kanya. Ako lang ang hindi marunong magpahalaga. Bakit ka ba masyadong emosyonal? Sige na. Sa totoo lang. Yuzhao. Bakit ka nandito? Yuzhao. Alam ko na ang lahat. Noong gabing iyon, sinamantala mo ang pagkalasing ko, para linlangin akong pirmahan ang kasunduan sa paghihiwalay. Lin lang.
Nang pirmahan mo ang papel na iyon. Sinabi ko na sa iyo, sa oras na pirmahan mo ang kasunduang ito, maaari ka ng habang buhay, na makasama si Su Chenggayu. Hindi dahil sa bagay na iyon, kaya ako pumunta rito. Kung ganoon, bakit ka pa nandito? Use how, noong kinasal tayo. Hindi kita natrato ng maayos. Ngayong hiwalay na tayo, pwede ka bang sumama sa akin, para kumain kahit minsan lang? Wala akong oras para makipagkainan sa iyo, kahit isang beses lang. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na kita kukulitin pa pagkatapos nito. Hindi ba't sinabi ko lang na ililibre kita? Terra. Use how. Gusto mo ba talagang lagyan ng asin ang sugat ko? Use how. Use how. Su Chenggayu. Ano na namang kalokohan ito? Magandang araw. Ang numerong tinatawagan ninyo ay kasalukuyang nakapatay. Mangyaring tumawag muli mamaya. Magandang araw. Ang numerong tinatawagan ninyo ay kasalukuyang nakapatay. Mangyaring tumawag muli mamaya. Su Chenggayu. Niloko mo na naman ako. Kung hindi ko ginawa iyon, papayag ka bang makipagkita sa akin? Pinaplano mo talaga ang lahat. Siya Yuning, akin ka lang. Walang makakaagaw sa iyo sa akin. Bukas, malalaman ng buong mundo, na ako ang pinili mo sa huli. Ginoong Silas, ano ang masasabi ninyo tungkol sa inyong dating asawa, na nakipagkita sa kanyang unang pag-ibig kagabi? Iminumungkahi ko sa inyong lahat, na magpagawa kayo ng salamin sa mata. Sa anggulo ng litratong iyon, dilat ang mga mata ni Abogada siya. Malinaw na wala siya sa tamang katinoan. Pero, wala na akong pakialam sa mga bagay na iyan. Su Chenggayu. Mahal, namiss mo ba ako agad? Su Chenggayu. Burahin mo na ang mga litratong iyan ngayon din. Kung hindi, kakasuhan kita ng tangkang panghahalay gamit ang droga. Yuning, paano mo nagagawang maging ganito kalamag sa akin? Gayong kagabi lang ay nagkasama tayo. Huwag na huwag mong babanggitin ang nangyari kagabi. Kung hindi mo ako nilasing at pinlano ang lahat, paano mangyayari ang lahat ng iyon? Siya Yuning, ni-record mo pa ang usapan natin. Nababaliw ka na ba? Subukan mong magwala ulit sa harap ko. Maniniwala ka ba, na mabubulok ka sa kulungan, sa natitirang bahagi ng buhay mo?
At doon ka na lang mag-violin, Yun-ing. Nakalimutan mo na ba? Dati, mahal na mahal mo ako. Huwag kang magkunwaring inosente rito, noon. Ikaw ang nagsabing wala akong kwenta, kaya nagpakasal ka sa iba. Anong nangyari? Hindi mo ba nakita, sa personal na account ni Sia Yun-ing, naglabas siya ng pahayag, sinasabing sadyang gumawa ng pekeng balita si Su Chenggeyu. Tapos na ang pangangalap ng ebidensya, at handa na siyang sampahan ng kaukulang kaso. Talagang naging matigas na ang puso niya. Parang tinulungan ka rin niyang makaganti, di ba? Tinulungan akong makaganti. Malinaw na ginagawa niya iyon para sa sarili niyang reputasyon. Inaayos lang niya ang sarili niyang gulo. Si Sia Yun-ing. Paano niya matitiis iyon? Ang paglaruan siya ng isang lalaki sa kanyang mga kamay. Hindi masama, Yuzhao. Hinahangaan ko talaga ang ganyang ugali mo. Ang pagiging matapang na harapin at bitawan ang lahat. Yuzhao. Sa totoo lang, mayroon akong isang bagay na matagal nang gustong sabihin sa iyo. Ano iyon? Sinasabi ko na kung gusto mo. Kung gusto mong magsimula ng isang bagong relasyon, pwede mo bang subukang isaalang-alang ako? Ano? Maaaring hindi mo alam. Sa totoo lang, mula noong unang beses kitang nakita, nagustuhan na kita agad, ako. Hindi ko kailangan ng sagot mo ngayon din, sana lang. Sana bigyan mo ako ng kahit isang pagkakataon. Sige. Yuzhao, patawad. Sa lahat ng mga taon na magkasama tayo, hindi kita natrato ng maayos, nagkamali ako ng paulit-ulit. Sapat na ba? Busy ako. Wala akong oras para makinig sa iyo, para sa mga madamdaming salita mong iyan dito. Malinaw na napagtanto ko na mahal na pala kita. Pero hindi ko iyon magawang aminin. Iyon ang pangalawang pagkakamali ko. Nang bumalik si Su Chenggeyu. Hinayaan ko lang na masaktan ka. Iyon ang pangatlong pagkakamali ko. Ibalik mo na ang mga dokumento sa akin, aalis na ako ngayon din. Chenggeyu. Anong nangyari sa braso mo? Bilis, pumunta ka na at bendaan iyan. Huwag mo akong pakialaman, pero mahal kita. Mahal na mahal talaga kita. Matagal mo nang unti-unting pinapasok at binabago ang buhay ko, Yuzhao. Pwede mo ba akong patawarin? Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Naaalala mo pa ba noong nawala ang isang butil ng rosaryo? Umuwi ako at hinanap iyon ng matagal. Sa wakas ay nahanap ko rin. Nandito pa ang rosaryo. Sabi mo noon. Kahit anong pagkakamali ang magawa ko. Basta't hawak ko ang rosaryong ito at hanapin ka, mapapatawad mo ako. Mahal ko, hindi ba't sabi mo gusto mong magkaroon ng kapayapaan? Itong kwintas ng rosaryo, hawakan mo ito, kung sakaling magalit ka sa hinaharap, at bigyan mo ako ng sama ng loob. Ibalik mo lang ang isang butil sa akin, at hindi na ako magtatanim ng galit. Kung sakali, kung maibabalik mo na ang buong kwintas na ito, talagang hindi na ako lilinggan pa sa iyo. May bisa pa ba ang pangakong ito ngayon? Ikaw na lang ang huling pag-asa ko. Yuzhao. Sia Yun-ing. Yuzhao. Ito ang sulat na isinulat ko para sa iyo. Tingnan mo naman ito, pakiusap. Huling beses na ito, tingnan mo naman. Sige na, pwede ba? Sia Yun-ing. Paulit-ulit na lang ang sinasabi mong huling beses. May saysay pa ba ito? Yuzhao. Wala na talaga akong magagawa, mula nang iwan mo ako, doon ko lang nalaman, na hindi ko pala kayang mabuhay nang wala ka. Binibining Sia, ang huling pagmamahal ay mas mababa pa sa damo. Alam kong hindi mo alam, kung alam mo lang sana, hindi mo na ako guguluhin ng ganito ngayon, Yuzhao. Alam kong galit ka lang. Mahal mo pa rin ako, hindi ba? Tama ako, di ba? Yuzhao.
Tingnan mo, nahanap ko ang rosaryo natin. Tingnan mo, hindi ba? Kahit ang langit ay tinutulungan tayo. Ayaw din itong magkahiwalay tayo. Sa anong karapatan, Lin Yuzhao? Bakit ikaw ang may karapatang magkaroon ng ganoon kalaking pagmamahal mula kay Xia Yuning? Maaari mo ba akong patawarin kahit isang beses pa? Saan mo nahanap ang rosaryong iyan? Doon mismo sa lugar na kahit paano mo hanapin, ay hindi mo makikita sa sala. Kahapon, hinalugog ko ang buong sala, at nahanap ko ito sa isang sulok. Yuzhao, ito ang tadhana. Hindi pa napuputol ang tadhana sa pagmitan natin. Nangako ka sa akin, basta't narito ang rosaryo, kahit anong mangyari, patatawarin mo ako. Xia Yuning, ang kapal naman ng mukha mo. Hanggang ngayon, gusto mo pa ring gamitin iyan para magmakaawa sa kapatawaran ko. Nakalimutan mo na ba, noong una, kung gaano mo binaliwala ang matinding pagmamahal ko sa iyo, Lin Yuzhao? Ang lakas ng loob mong agawin ang babae ko, mamatay ka na. Yuzhao, mag-ingat ka. Xia Yuning, Xia Yuning. Yuning. Yuning, kamusta ka? Yuning, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin ng ganyan. Huwag mo akong hawakan. Bitiwan mo ako, pakawalan mo ako. Ang rosaryo. Yuzhao. Kunin mo agad ang rosaryo. Pulutin mo naman, pakiusap. Xia Yuning, huli na ang lahat. Ang rosaryo. Ang rosaryo. Yuzhao. Kaya mo namang pulutin ang rosaryo. Bakit kailangan mo pa itong sipin palayo? Isang bagay na dati kong pinagmamakaawaan ngunit hindi ko nakuha. Ang pag-ibig na hindi ko kailanman nakuha. Ngayon, abot kamay ko na. Ayoko na. Lin Yuzhao, anong karapatan mong tratuhin si Yuning ng ganyan? Yuning, nakita mo na, di ba? Ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. Ako lang ang may tapat na pag-ibig sa iyo. Pero ang taong mahal ko, ay si Yuzhao. Yuning. Su Chenggayu, ang babaeng dating buong pusong nagmamalasakit sa iyo. Ngayon, lahat ng kabutihan niya, ay ibinigay na niya sa akin. Ngayon, ramdam mo na ang sakit, di ba? Xia Yuning, mula ngayon, wala nang rosaryo na magpapatawad sa iyo para sa akin. Simula sa araw na ito, huwag na tayong magkita pang muli. Bakit? Bakit humantong sa ganito ang lahat? Su Chenggayu. Sadyang pananakit. Paninirang puri, paglabag sa karapatan sa imahe, 3 bilang ng krimen, matibay ang mga ebidensya. Ikaw, may idadahilan ka pa ba? Si Lin Yuzhao iyon, siya ang umagaw kay Yuning. Gusto ko lang bawiin si Yuning. Anong mali sa ginawa ko? Ayon sa pagsusuri ng pinsala ni Xia Yuning, naduraj ang buto sa kanang binti, pinsala sa nerve, permanente na ang pinsala, ang CCTV footage ng pagbangga mo sa kanya. Kailangan mo pa bang panoorin ulit? Hindi. Patawad. 3 taong pagkakabilanggo, isinaalang-alang ng korte, ang iyong kusang pagsuko, ito na ang pinakamagaan na hatol. Pagkalipas ng 1 taon, ang paggaling ng nerve sa kanang binti mo, ay nasa 30% lamang. Huwag kang magmadali. Lumabas ka na. Sa huli, nagigising lang ang tao kapag nasasaktan na. Noong binasag ko ang baso niya noon,
Ang nakita ko lang ay humaharang siya sa daan ko, ngunit hindi ko nakita ang gamot sa kamay niya. Ngayong nabasag ko ang sarili kong klorera. Saka ko lang naintindihan ang pagkadapang ito, kung gaano ito kasakit. Sobrang sakit na naalala ko, ang tingin niya sa akin noon. Hindi iyon panunumbat, kundi isang takot na hindi maitago. Pati pala ang sikat ng araw ay marunong pumili. Tanging ang pagdiriwang niya lang ang nililiwanagan, habang hinahayaan akong pilay na naglalakad. Magandang araw, Mr. Lin. Mr. Lin, pagbati sa iyo. Magandang araw, Mr. Lin. Mr. Lin, pagbati sa iyo. Yuzhao, pagbati sa iyo. Lalong lumalaki ang kumpanya sa ilalim ng iyong pamumuno. Lalong bumubuti ang lahat. Ziyu, mahalaga ang tagumpay ng kumpanya. Pero para sa akin, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang makasama ka sa bawat hakbang. Dati, lagi akong nakakulong sa aking mga obsesyon. Pero noong dumating ka, doon ko lang nalaman na ganito pala ang tunay na kalinga. Ziyu, handa ka bang ipagpatuloy ang kalingang ito at maging bida sa buhay ko? Akala ko talaga hinding-hindi mo sasabihin ang mga ito sa akin. Ziyu, noong dumating ka, doon ko lang nalaman na ang pag-ibig pala ay hindi kailangang bilangin gamit ang rosaryo. Lumuhad talaga si Lin Yuzhao. Handa akong maging bida sa buhay mo habang buhay. Ziyu, pwede mo nang sabihin sa media na ikaw na si Ginang Lin. Ginoong Lin, maaari po bang itanong kung kayo ni Binibining Jiang ay malapit na bang ikasal? Ipinapakilala ko ng formal sa inyong lahat, si Jiang Ziyu, ay ang aking mapapangasawa. Plano namin, nasa susunod na buwan, ay idaos ang aming kasal. Ginoong Lin, mababahala ba kayo sa sasabihin ni Abogad Garcia? Ang bawat tao, ay may kani-kanyang kabanata sa buhay. Para sa amin ni Ziyu, ang mas mahalaga, ay ang pagmamahal namin sa isa't isa. Sana ay maging masaya kayo. Lining. Nakaparol na ako, nandito ako sa villa mo. Su Chenggayu. Para tayong plorera na ito. Basag na. At hinding-hindi na maibabalik sa dati. Noong nasa kulungan ako, 1 taon kong pinag-aralan ng sining ng pag-aayos gamit ang pilak. Sabi ng guro, ang mga bahaging sira, kapag pinagdugtong ng sinulid na pilak, ay mas kikinang pa kaysa sa dati. 1 taon sa bilangguan. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang nakapagitan sa atin, ay hindi mga basag na piraso, kundi tingnan mo, ang rosaryo sa kamay ay nalalaglag, pero ang sugat na bumaon sa laman ay hindi.
Sa tuwing tinutusok ko ang sarili ko ng karayom, naaalala ko kung paano kita sinaktan noon. Su Chenggayu. Tanga lang ang gagamit ng pila para ayusin ang lamet. Dapat nating gamitin ang ating pag-ibig. Yun Ing. Huwag na tayong maghiwalay muli.